Welcome to Donmar TV News Channel. Pinatitiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga leader ng barangay na bantayan at limitahan ang paggalaw ng mga hindi pa bakunadong residente upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa kanyang Talk to the People kagabi, inatasan ng Pangulo ang mga barangay chairman sa buong bansa na pakiusapan o pigilan lumabas sa mga hindi pa bakunado sa kanilang mga nasasakupan. Giit ng Pangulo, dapat aniyang malaman o mamonitor ng mga kapitan kung sino-sino pa ang mga hindi bakunado sa kanilang komunidad. Maaari niyang utusan ng mga kapitan ng mga sibilyan o iba pang kawani ng barangay upang limitahan ang paggalaw ng mga hindi pa bakunado sa kanilang lugar, lalo't tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them, if you may, to stay put. And if he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest. Being the president, ultimately, I am responsible for the safety and well-being of every Filipino. At sa ibang balita, pumanaw na si National Artist for Literature F. Shonilo Jose sa edad na 77. Ayon sa kanyang misis na si Tessie Jovellanos Jose, binawian ng buhay ang manunulat habang nasa Makati Medical Center pasado alas 9 kagabi. Nakatakdasa na siyang sumailalim sa angioplasty ngayong January 7. Bago ito, nakapag-post pa si Jose sa kanyang social media ng isang sulat para sa kanyang sariling puso. Nakilala si Jose sa mga libro na kanyang nagawa na inilimbag sa wikang Ingles at isinalin sa iba't ibang lengguwahe. Dati na rin siyang nakatanggap ng pagkilala mula sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at Pablo Neruda Centennial Awards sa Chile noong 2004. Taong 2001, nabigyan siya ng pamahalaan ng titulong National Artist for Literature dahil sa kanyang mga likha. Mas marami daw ang bad news para sa mga lesser na kandidato for president and vice president. Yung tugon ng masa survey daw ng Okta Research noong ginanap mula December 7 hanggang 12 ay ina-affirm yung trend na in-establish daw ng Pulse Asia, Publicus, TCRH at saka RMN na mga survey. Kinuha ito isang linggo matapos yung Pulse Asia, matapos kunin ng Pulse Asia yung kanila namang survey at binibigyan nito si Bongbong ng mas malaki pang lead. Sa Okta survey, yung voter preference ni BBM ay tumaas pa ng bahagya to 54%. Yung share ni Lenny bumaba sa 14%, sinusundan nung kay Dumagoso at 12% at si Pacquiao at 10%. So yung mga yung tatlong second tier na kandidato na sina Robredo, Isko at saka Pacquiao, dikit-dikit talaga. Margin of errors distance nga lang daw kasi plus minus 3 yun. So basically, sinasabi niya, statistically tayo yung tatlo. At wala kahit isa sa tatlo ang nasa striking distance kay BBM. Bad news for them. Samantala, yung vice presidential candidate ng Unity na si Sara Duterte, tumaas yung lamang sa Senator Tito Soto. Mula 50% si Sara, 33% si Soto. Kumbaga, lumalaki ang posibilidad ng napakadalang, actually hindi lang madalang, napakadalang na tandem win. Ibig sabihin ng tandem win, guys, yung presidente at saka vice-presidente, isang ticket. Di ba normally split yan? Sample, nung huli, Duterte, Robredo. Nung bago doon, si Duterte ang vice si Alan, ang presidente ni Robredo si Mar. Bago doon ang panahon naman ni Pinoy, ang presidente ay si Pinoy, ang tandem ay si Mar, pero hindi si Mar ang nanalo, si Jojo Binay. Noong 2004, hindi ko na matandaan kung sino yung vice president ni Gloria, tapos si Noli, parang ganon. Hindi ko alam, di ata sila magka-tandem din. Talaga madalang, nag-i-split ticket. Ngayon, yung Okta survey daw, pinakikita na may momentum. Ang momentum ay nasa panig ni BBM at saka ni Sara. At lumalakas pa yung momentum na to. Ito yung maganda niyang sinay na parang, oo nga. Etong momentum na to ay tataas pa, lalakas pa
habang yung mga parallel groups at saka mga LGU sumasali na sa kampanya. Ang unit team po ay suportado ng isang hilera ng mga national at regional na political parties. Isang asset na wala ang Team Robredo. Supposedly, Duterte Marcos, ba't hindi pa din same ticket? Same ticket na yun, gano'n na rin yun, nagkakaintindihan na yun. No? Coalition isang ticket pa rin yan. Alam nyo naman na kaya nagkalabo-labo lang yung ticket niyan dahil nga doon sa substitution kembot, pero sa ticket pa din yan. Magka-ticket ba si Kabayan at GMA? Alright, go. Sa isang separate na essay, ililista daw ni Alex Magno yung mga strategic na blunders na ginawa o nagawa ng Robredo campaign. Ipapaliwanag daw niya kung bakit sa ganitong kaaga pa lang sa kampanya ni Robredo, mukha ng tumaas na si Robredo tapos nag-umpisa ng bumaba. Marami raw indikasyon na yung kampanya ni Lenny ay tila magiging kampanya ni Grace Poe noong 2016. A bright flash in the pan. Okay. Pero sa ngayon, tingnan muna natin yung unique daw na feature noong Okta survey. Yung Okta raw ay sumali daw si Mara sabi, wala akong pakialam kahit na siya sumali. Alright. Sabi, yung Okta team daw kasi ay nagtatangka na i-measure yung voter commitment sa kanilang preferred candidate. Sa face-to-face interviews, tinanong yung mga respondents kung malamang ba o hindi malamang na magbago pa isip nila. Karamihan ng mga botante nag-indicate daw ng mataas na degree ng commitment sa kanilang napiling kandidato. So hindi na nasa malamang daw, marami daw sa kanila hindi na magbabago isip. Doon daw sa mga pumili kay Marcos, 73% ang nagsabi na nasa malamang talaga o talagang sigurado na hindi sila magpapalit ng boto. 50% lang ng kay Robredo ang ganun din ka-committed. Samantala, doon sa mga may gusto kay Sara Duterte bilang vice-presidente, 74% naman ang nagsabi na nasa malamang na hindi or hindi na talaga sila magbabago ng isip. Meron ba sa YouTube? Meron. 50% lang ng mga botante ni Soto ang nagsabi na yun, committed na sila. Doon sa mga nagsabi na kanilang first choice para sa presidente, tinry daw ng Okta na i-measure yung second choice options in case yung original preference becomes unavailable. Ibig sabihin, ma-disqualify o matras, di natin alam. Sa second choice column, nangunguna raw si Isko ng may 21%, Pacquiao with 12%, Marcos with 14%. Kaya nga lang kasi, sinight dito ni Alex Magno ito tama dito si Alex. Kasi considering na he holds 54% ng first choice preference, so ibig sabihin, konti lang ang magsa-second choice kay BBM. Kasi paano siya isa-second choice, siya na nga yung first choice. Hindi na po pwedeng first choice mo si BBM, tapos second choice mo pa si BBM. Tapos si Lacson nga ay may 13%. Si Robredo, pang-5 lang bilang second choice option with 12%. Ay, oo nga, tama yung sinabi ni Alex dito. Tama yung sinabi niya. Yung dimension na to ay mahalaga. Dahil, 1 or 2 candidates daw ay pwedeng mag-withdraw sa race o ma-disqualify. Ang sinasabi niya rito ay yung ma-disqualify si Bongbong. Kasi di ba pending pa yung disqualification case. Dami niyong pinaglalaban. Alright. Yun yung disqualification. Yung withdrawal naman, yun yung issue na baka daw mag-unify yung mga second tier para matalo nila si Bongbong, considering na pag nagkanya-kanya sila, divided we fall ang eksena. Ngayon, alright, hilig niyo pahirapan yung buhay ninyo. Dedmahin nyo lang. Kung feel niya kumontra, hayaan nyo lang. Diyos ko. Problema ba yun? Nag-iisa lang naman siya dyan. Alright. Tulad nga ng inaasahan, yung mga Lenny sympathizer ay nag-react sa Okta survey ng deadma. Parang, no, it's not, no! Ganyan. Sabi, may isang TV host pa nga, pinrest daw si Guido David kung bakit nagagawa ng opinion polling ang Okta when it had established its reputation daw ng ma-accurate forecast about the COVID pandemic. So kumbaga parang matapos nyong mag-forecast ng COVID pandemic, nag-political kayo,
Kaya lang daw yung nagtatanong, medyo na reality check. Kasi nga, market research and opinion, talaga namang may line of business ng Okta. At yung yung pag-venture nila doon sa COVID-19 pandemic na forecasts, patriotic lang na digression. Ibig sabihin, sumideline lang sila doon para sa bayan. Pero ang talagang linya nila opinion polling. Ngayon, ito naman din, marami marunong sa math sa Okta.